Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Pagbangga ng truck sa kasalubong na kotse sa pool sa CCTV. 6 na katao sugatan sa pagguho ng bahagi ng tulay sa Isabela. Sunog! Muling sumiklab sa dump site sa Dagupan City. Mga residente pinapayuhang mag-face mask dahil sa usok. At ang cute na paboritong apo, nakauna agad sa bagong bisikleta kahit 4 ang paa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, ramdam niyo na ba ang pag-alinsangan ng panahon? Kaya simulan natin ang balitaan hinggil sa lagay ng panahon. Amihan, unti-unti nang humihina ayon sa Pag-asa. Transition sa dry season, posibleng maranasan na sa susunod na linggo. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa monitoring ng Pag-asa sa nakalipas na mga araw na experience ang bahagyang pagtaas sa temperatura sa probinsya ng Pangasinan. Imbes mamahinga sa loob ng bahay, minabuti ni Aling Magda na sumilong sa ilalim ng punong kahoy para magpahangin. Ramdam na raw kasang mainit na panahon, lalo na pagsapit ng tanghali hanggang hapon. At hindi niya raw ito kakayanin, lalo na sa kanyang edad na 74. Hindi, pumapasok din, papahangin lang. Papasok. Mainit kasi sa loob. Ayon sa Pag-asa, unti-unti nang humihina ang amihan at posibleng sa susunod na linggo ay maranasan na ang transition ng amihan sa dry season. Yung sea surface temperature natin sa East and Central Pacific ay tumataas na po. Yung ibig sabihin, magkakaroon na tayo ng anomaly na temperatura doon. Sa buwan ng Marso, inaasahang maideklara ang opisyal na pagsisimula ng panahon ng tag-init o dry season. Kasabay nito, pinag-iingat ang publiko sa posibleng mga insidente ng sunog. Sa Dagupan City, mas pinalawig pang programa ng BFP na nagsusulong na regular na linisin ang mga talahiban o grass cutting para makaiwas sa grass fire na karaniwang nitatala sa buwan ng Marso hanggang Abril. Kung malaking tulong po talaga sa ating dito. Na-lessen po talaga ang grass fire cases sa Dagupan City. Regular din ang koordinasyon ng BFP sa mga opisyal ng barangay para maiwasan ang grass fire. Chris, patuloy ang panawagan ng otoridad sa publiko na mag-ingat para makaiwas sa insidente ng sunog na karaniwang nitatala tuwing panahon ng tag-init o dry season. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Sugatan ng 6 na katao sa pagguho ng bahagi ng Cabagan-Santa Maria Bridge sa Isabela. Nakatutok CJ Torida. Gabi na pero nasa labas pa rin ng bahay ang mga residenteng yan sa Isabela. Kita sa kanilang harap ang gumuhong bahagi ng tulay na nagdudugtong sa mga bayan ng Cabagan at Santa Maria. Isang dump truck din ang kitang nakasampa sa bahagi ng tulay. 6 ang dinala sa ospital kabilang ang isang bata. Hindi naman makita ang driver ng dump truck. Sa isang Facebook post kaninang umaga, sinabi ng Department of Public Works and Highways Region 2 na isang dump truck na may dalang malalaking tipak ng bato ang dumaan bago bumagsak ang bahagi ng tulay. May calculated gross vehicle weight daw iyon na may higit 100 tonelada. Patuloy nilang inaalam kung bakit gumuho ang bahagi ng tulay at humingi na rin ng tulong mula sa mga eksperto sa kanilang central office. Ayon sa DPWH Region 2, sinimulang itayo ang tulay noong 2014 at natapos nito lang February 1, 2025. Sa halagang mahigit 1.2 billion pesos. Sa panayam naman ng unang balita kay Office of Civil Defense Region 2 Public Information Officer Mia Carbonel, maaaring daanan ng mga residente ang overflow bridge na malapit din sa tulay. Before po na-open itong bridge na ito, meron pong old na overflow bridge na malapit lang po dun sa ating nasabing bridge. Ito po yung ginagamit na ngayon for now. And this is connecting municipality of Cabagan and also municipality of Santa Maria Isabela. CJ Torida, One North
Central Luzon. Sumuko kaninang umaga sa himpilan ng pulisya sa Cabagan, Isabela ang driver ng bumagsak na truck sa bahagi ng Cabagan Santa Maria Bridge kagabi. Napag-alaman na tubong Tabuk City, Kalinga ang driver ng truck. Tumakas daw siya matapos ang insidente dahil sa takot. Mula raw sa Kalinga ang truck at patungo sana sa isang construction site sa Isabela nang mangyari ang aksidente. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa pangyayari. Sa pool naman sa CCTV ang pagbangga ng truck sa kasalubong na kotse sa Binalonan, Pangasinan. Driver ng kotse, patay. Naka-alerto Glam Calicdan, Dizon. Sa CCTV footage, makikita ang magkasunod na pampasaherong bus at truck nang biglang umovertake ang truck kaya nito nasalpok ang paparating na kotse sa kabilang lane ng kalsada sa bahagi ng Barangay Bugayong sa Binalonan, Pangasinan. Nayupi at nawasak ang harapang bahagi ng kotse kung saan lulan ang mag-asawa na agad itinakbo sa ospital. Ngunit kalaunay pumanaw rin ang mister na nagmaneho ng kotse. Sa investigasyon ng PNP, hindi raw nakita ng driver ng truck ang unahang bahagi ng kalsada ng mag-overtake ito, kaya niya nasalpok ang kasalubong na kotse. Meron siyang sinusundan na bus kasi itong truck. Accordingly, nag-stop itong kasi pipick up siya ng ng pasaheros niya. Alanganin na yung truck na kaya kinabing niya dito sa kaliwa. So yun nga, nagkaroon ng head-on collision. Ayon sa pulisya, may mga kargang saging ang truck na papunta sana sa La Union habang ang mag-asawang sakay ng kotse ay patungong Urdaneta City. Dahil sa lakas ng aksidente, nadamay pa ang isang pedestrian na nasugatan sa paa dahil sa mga naglipa ng debris. Hindi naman nasaktan ang driver at pahinante ng truck. Nahaharap sa kaukulang kaso ang driver ng truck. Wala pang pahayag ang driver ng truck at iba pang nasangkot sa aksidente. Kasama si Ron Taniedo, Glam Calicdan, Dizon, One North, Central Luzon. Presyo ng tapang kalabaw ng Mangaldan, Pangasinan tumaas ng 10 piso kada kilo sa pagsisimula ng kapistahan. Sundan sa report. Mula sa Barangay Banawang, nagtungo sa pamilihang bayan ng Mangaldan si Nanay Carmelita upang bumili ng tapa. Walang pagbabago sa presyo ng nakapak na tapa na nasa 150 pesos. Tapa. Para lunch. Oo. Ay, masarap. Kaya nga dito ako pumupunta sa kanila. Tapa rin ang pinamalengke ni Tatay Voltaire mula sa Barangay Maasin. Masarap siya at saka malinis, maayos Tapos maninipis yung mga pagkahiwa. Talagang juicy na juicy siya. Bagamat walang pagbabago sa per pack ng tapa, tumaas naman ang presyo nito per kilo. Mula sa 550 pesos, mabibili na ngayon sa 560 pesos. Kunti yung supply kasi ngayon eh. Kaya medyo tumaas yung dress meat. Formal lang nagsimula ang Mangaldan Town Fiesta at Pindang Festival 2025 ngayong araw. Inaasahan ng mga tapa vendor na tuloy-tuloy o lalo pang lalakas ang kalakalan ng ipinagmamalaking produkto ng bayan kahit pa sumirit ang presyo nito. Malakas yung tapa. Kasi yung mga bisita, ganun, pag hinahanap din tapa. Galing pa raw sa Isabela, Nueva Vizcaya at Nueva Ecija ang mga kalabaw na kinakatay sa bayan. Sa pwesto ni Janice, umaabot sa 4 na kalabaw ang kinakatay nila araw-araw. Pasyal kayo dito sa Mangaldan at bumili kayo ng tapa. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, bida natin for today ang isang sana all moment sa Bataan. Isang aso na baka inyo rin kainggitan. Paano ba naman VIP ang treatment sa alaga? Vroom vroom! Bago ang tunay na apo, si Fur Baby muna ang sumubok sa bagong bisikleta. Yan si Toby, ang paboritong apo ni Lolo Bert. Dahil maiksi ang bias, spoiled bark pa ang treatment sa Shih Tzu. Tulak-tulak pa nga habang inililibot ng kanyang beloved lolo. Para sa 2-year-old baby girl, ang pink bicycle. Pero dahil pamilya na rin ang touring kay Toby, siya na muna ang nag-test ride. Viral ang video with more than 500,000 views. Viral na to. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon.
Beep, beep, beep sa mga motorista, may inaasahang rollback sa mga produktong petrolyo sa unang Martes ng Marso. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, may bawas sa presyong 90 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos sa kada litro ng diesel at gasolina. 1 peso and 30 centavos naman hanggang 1 peso and 50 centavos ang posibleng bawas sa kada litro ng kerosene. Posible pa yang magbago depende sa trading ngayong araw. Kabilang sa mga nakakaapekto riyan, ang nakikitang pagtamlay ng demand sa produktong petrolyo sa Korea at Amerika. Muling sumiklab ang sunog sa dump site sa Dagupan City. Sanhi ng sunog, inaalam pa ng BFP. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Isang araw na ang nakalipas nang muling masunog ang dump site sa Barangay Bunuan, Bukid, Dagupan City. Pero nababalot pa rin ng usok ang dump site. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog magtatanghali kahapon. Naging pahirapan ang pag-apula sa sunog dahil bukod sa mainit na panahon ay may kalakasan din ng hangin na dahilan ng mabilis na pagkalat ng apoy. Halos 12 oras din bago ideklara ng BFP na kontrolado na ang sunog sa dump site. Pero dahil may mga bahagi sa nasunog na dump site ang muling nagkakaroon ng baga o apoy, ay hindi maiwasang magdulot ito ng makapal na usok. As of now, we are po pulit yung ating fire truck. Standby pa rin po. Kasi may mga malilit na areas na lang na medyo may usok-usok. May control naman po natin yung sunog. Naniniwala ang BFP Dagupan City na hindi natural phenomenon ang sanhi ng sunog, kundi ito ay gawa ng tao o human-induced hazard. Kasi nga po may mga kababayan tayo doon pag nangangalakal. Isang naging practice kasi nila ma'am, pag mayroon silang mga nakalakal ma'am na mga electric wire ma'am, para makuha po yung copper wire niya ma'am, susunugin nila ngayon yung insulation ma'am. Pinag-iingat naman ng otoridad ang mga residenteng nakatira malapit sa dump site sa posibleng epekto sa katawan ng matinding usok. Mga taong nakapaligid, lalo dito nakatira dito sa Bunuan Bukid, siguro mag-mask na lang yung mga halos malalapit. Sa ngayon naman talagang wala nang scavenger dyan eh. So, ay, pinapasok po kami, lumalayo po kami. Ay, dahil? Siyempre po, yung usok na may bata. Opo. Patuloy na nakamonitor ang BFP at LGU sa sitwasyon sa dump site. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sumiklab ang sunog sa damuhan sa tabi ng imbakan ng tubig ng Water District sa Lawag City. Ayon sa ilang empleyado, malaki na ang sunog nang makarating sila sa lugar. Gumamit sila ng water hose para maapula ang apoy sa bakurang ng malaking water tank. Agad namang rumesponde ang mga bumbero at tuluyang naapula ang sunog. Mabilis umanong kumalat ang apoy dahil mahangin at tuyong-tuyo ang malawak na damuhan. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog. Wala namang napinsala o nasaktan sa grass fire. Pansamantalang isinara ang pamilihang bayan ng Binalonan, Pangasinan ngayong araw upang bigyang daan ang paglilinis at disinfection sa loob at labas ng palengke. Katuwang ang hanay ng BFP, nilinisan ang drainage at nilagyan ng disinfection solution. Kinuskus din ang sahig gamit ang sabon at chlorine saka binombahan ng tubig. Isinasagawa ito sa buong araw tuwing huling Biyernes ng kada buwan kung saan sumasabay sa rolling kadiwa upang may mabilhan pa rin ang mga tao. Pabor ang mga negosyante sa public market dahil nalilinisan ang kanilang mga pwesto at nawawala ang mga ipis at daga at iba pang peste. Napag-usapan po namin sa Municipal Treasury na kapag may kadiwa po ay humiling po kami na i-close din nilang market at ginusto naman nila yun na arrangement kasi gagawin nila yun para mag-disinfect din po sa palengke. 55 anyos na lady mountain hiker na tubong Mangaldan, Pangasinan, naakyat na ang mahigit sa 100 bundok sa Pilipinas at ibang bansa. Atin siyang kilalanin sa report. January 2020 nang unang umakyat ng bundok ang 55 anyos na si Beda Aspurias, tubong barangay Banawang, Mangaldan, Pangasinan. 50 taong gulang siya noon. Bagamat may alinlangan, matagumpay niyang naakyat ang Mount Ulap sa Itogon, Benguet. Actually, nandun ako. Pero sa awa ng Diyos, nung nagpunta ako ng Mount Ulap, nawala ako sa grupo. Ako na pala nasa unahan.
Nagsimula ang lahat ng magkaroon siya ng hamon sa kalusugan at halos hindi raw niya maihakbang ang kanyang mga paa. Kung gusto mo talagang maging malusog, ipupush mo yung sarili mo sa isang bagay na gusto mo. Sa loob ng 5 taon, tinatayang nasa 145 ng bundok sa Pilipinas at sa ibang bansa ang kanyang naakyat. Kabilang na ang Luzon's highest peak na Mount Pulag sa Benguet, Mount Madjaas sa Visayas at ang highest mountain peak sa Pilipinas na Mount Apo sa Mindanao. Nito lang Enero, inakyat din ni Ginang Beda ang Mount Jade, ang pinakamataas na bundok sa Taiwan na nasa 12,966 feet meters above sea level. Pinakahuli niyang akyat sa Mount Daraitan sa Rizal nito lang February 9. At bukas, March 1, aakyatin naman niya ang Mount Labi sa Nueva Ecija. Bundok is my medicine. Bundok is my life. Sa isang buwan, umaabot sa 4 na bundok ang kanyang inaakyat. Nagsisimula sa 1,800 hanggang 4,500 pesos ang kanyang gastos sa bawat akyat, depende sa bundok. Siyempre, mas mataas ang gastos kung sa ibang bansa, tulad ng pangarap niyang pag-akyat sa Mount Fuji sa Japan at Mount Kinabalu sa Malaysia. Iba raw kasi ang pakiramdam kapag narating mo na ang tuktok ng bundok. Yung lahat ng stress, mawawala. Yung health mo parang 100% na-recharge ka. Simple lang ang payo ni Ginang Beda sa mga gustong umakyat ng bundok. Huwag sumuko. At ang pinakasikreto, everyday na magpipray ka na sabihin mo kay Lord, hingin mo sa Kanya kung ano yung dapat mong gawin para sumigla ka ulit. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, na-decommission na o pinalitan na ng Pag-asa ang 8 pangalan ng bagyo na ginamit noong nakaraang taon. Ayon sa ahensya, hindi na magagamit ulit ang mga pangalang Aghon, Enteng, Julian, Christine, Leon, Nika, Ophel at Pepito. Yan ay dahil sa malaking pinsala at epektong iniwan ng mga nasabing bagyo noong 2024. Papalitan ng mga yan ng Abuyaw, Edring, Josefa, Kidul, Lekep, Nanolay, Onos at Puwok. Sa 2028 pa magagamit ang mga bagong pangalan dahil kada 4 na taon na ulit ang listahan ng mga pangalan. Meron na ring itinalagang mga pangalan sa mga darating na bagyo ngayong 2025. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Abiso po sa mga dumaraan sa North Luzon Expressway o NLEX. Tataas na po ang toll doon simula sa Linggo, March 2. Para sa open system o yung mula sa Balintawak hanggang Marilao, Bulacan, 5 piso ang dagdag para sa Class 1 vehicle tulad ng mga kotse at SUV. 13 pesos naman para sa Class 2 tulad ng mga bus at maliliit na truck habang 15 pesos para sa Class 3. Kung end-to-end naman ang biyahe mula Metro Manila hanggang Santa Ines sa Mabalacat, Pampanga, 57 pesos ang dagdag singil sa Class 1 vehicle, 142 pesos sa Class 2 at 171 pesos sa Class 3. Ayon sa Toll Regulatory Board, ang toll hike ay base sa petisyon noong 2022 na hindi pa naipatupad noong 2023. Lain din itong mabawi ang mga nagastos sa pagsasaayos ng mga daan. 2 naaresto sa checkpoint sa Barangay Diversion sa San Leonardo, Nueva Ecija matapos mahulihan ng iligal na droga. Nasabat sa kanila ang umano'y shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 2,000 piso. Sa parehong barangay, 3 sospek din ang naaresto. Nakuha sa kanila ang mahigit sa 20 gramo ng umano'y shabu at may halagang mahigit sa 170,000 pesos. Nakumpiska rin sa isa sa kanila ang isang kalibre 38 baril at mga bala. Walang pahayag ang mga sospek na naharap sa kaukulang reklamo. Samantala, sapat na supply ng bangus tiniyak ng samahang magbabangus
sa Pangasinan. Narito ang report. Kumpara sa nakalipas na mga buwan, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga delivery ng bangus sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Ayon sa samahang magbabangus sa Pangasinan, sapat ang supply ng bangus ngayon sa fish market at maging sa ibang bahagi ng probinsya. Walang nakikitang problema sa supply hanggang sa mga darating na linggo. The supply is there. It's not as big and productive as last year, pero nandiyan. Halos isang buwan na rin umanong walang paggalaw sa presyo ng bangus sa Magsaysay Fish Market. Naglalaro sa 140 pesos hanggang 170 pesos ang wholesale price ng bangus. Bahagyan na lang daw tumataas ang presyo pagdating sa mga pamilihan. 190 yung oversize. Pero ibig sabihin, ma'am, may dumarating na mga supply araw-araw? Mayroon din po, ma'am. Pero masarap naman kasi pagka dito talaga. Babalik-balikan. Oo, babalik-balikan talaga. Unti-unti naman ang nararanasan ang pagdami ng supply ng sari-saring isda. Hanggang sa mga susunod na linggo, asahan na raw ang pagbabalik normal ng supply at presyo ng sari-saring isda sa mga pamilihan. Sa ngayon, bahagyang may kataasan pang presyo ng sari-saring isda. Kasi walang maraming supply, ganda. Unti yung dumarating. Siguro bababa na rin. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mura at mga sariwang produkto ng mga magsasaka, patok sa Kadiwa on Wheels sa Binalonan, Pangasinan. Silipin sa report. Nakapwesto sa harapan ng munisipyo sa Binalonan, Pangasinan ang ilang magsasaka para ibenta ang kanilang mga aning produkto. Mabibili sa Kadiwa on Wheels ang mga sariwang produkto ng mga magsasaka gaya ng mga gulay, prutas at itlog. Mayroon ding iba't ibang delicacies. Ayon sa Municipal Agriculture Office, tuwing huling Biyernes ng bawat buwan isinasagawa sa bayan ang Kadiwa on Wheels. Ito yung mga farmers ng Binalonan, yung mga tanim nila, binibenta nila dito. At saka sa very low price, sir. Farm gate price ang price nila. Layo ng programa na matulungan ang mga magsasaka na mabilis maibenta ang kanilang mga aning produkto na hindi na dumadaan sa middleman. Dito sa palengke, mahigit 100. Dito mababa. Mga 90. Hindi na po kami nagbabayad ng pwesto. Nakakatipid po kami sa mga kwan. Tapos nalilibot pa po namin ang Pangasinan. Mabibili rin dito ang mga isdang pang-aquarium tulad ng mga betta fish at molly. Mga shells tulad ng suso na masarap igata at mga exotic food tulad ng susuhong o cricket na masarap umano kapag prinito. Igigisa na ng bawang, sibuyas po. Tapos may lagyan ng kamatis, ganun. Ikikrispin nyo po, masarap. Kasama si Ron Tanyedo, Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Special Lomi Overload sa mga Dan Pangasinan, ating tikman sa report ni CJ Turida. Fan ka ba ng noodles? Swak sa'yo ang Batangas-inspired na Special Lomi Overload na gawa sa isang kainan sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. At dahil overload, siksik-liglig ang mga sangkap nito mula sa nilagang itlog, pork liver, meatballs, beef, chicharon, at syempre, onion leaves at iba pang pampalasa tulad ng kalamansi, toyo at sili. At syempre, ang napakalinamnam na sabaw nito. Isa lamang ang lomi sa napakaraming noodle dishes na naging bahagi na ng Filipino cuisine. Nagsimula ito sa Lipa, Batangas noong 1968 hanggang sa kumalat na sa iba't ibang panig ng bansa. Hindi ito nawawalang recipe sa ilang kainan, lalo na ang mga mahihilig sa sabaw. Kanya-kanyang diskarte na lang daw sa paggawa upang tangkilikin ng mga customer. Sundin mo yung procedure, sir. Walang shortcut sa pagluluto. Step by step po dapat ang pagluluto. Hindi pwedeng isasabi mo lang ng ingredients. Kailangan may procedure po yan. Masarap po kasi hinahanap-hanap ko po. Binabalik-balikan po, sir. Kasama si Jing Dakanay, CJ Turida, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon.
Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.